Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na magandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo. Saan kayo pumaroon?" Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good evening. At sabay-sabay natin bigyan ng papurit pasasalamat ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Kagaya ho ng sinabi ko, ngayon po ay ang 1 ng Hulyo, unang araw ng bagong buwan, unang araw ng bagong linggo, at unang araw ng buhay ko bilang kura paroko. Kaya maraming salamat po. No? May aaminin ako sa inyo, naka-online pa naman tayo ngayon. Sa sobrang dami ho ng aking iniisip at ginagawa, aligaga kanina, hindi ako nakagawa ho ng sermon. No? Kaya sabi ko na tayo, bago magsimula ang misa, buti lang may 15 minutes pa. Alam po ng mga kaibigan ko ho yan, kahit ordinary time, sinusulat ko ho, meron ho akong homily. Kaya nga hindi ko dala yung libro ko ngayon lagi, yung aking 365 Days with the Lord. No? Tama ba 365 ba yun? O yung libro ko ho. Hindi ako nakapaganda talaga. Pero ito pong misang ito ay napakahalaga sa akin. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng hindi man maraming tao, pero mga masasabi ko pong mabuting tao sa buhay ko na mga nandito ngayon. Kaya kayo po ay bahagi ng kasaysayan ng aking buhay bilang pari dahil kayong mga nandito ngayon ang saksi sa unang araw ko bilang kura paroko. Kaya ngayon pa lamang nagpapasalamat ako sa inyo. Una ho, 15 years ago, ako po ay naging unang pari sa Most Holy Trinity Parish sa Balik-Balik, kung saan nandun ngayon si Father Benji. Patawarin nila ako ngayon, wala yata akong naimbitan o nasabihan na taga-balik-balik. No? Pagtapos po ng 6 na buwan o 4 months, ako'y nailipat po sa Malibay, Pasay, sa San Juan Nepomuceno Parish. Parang wala rin ako nasabihan sa kanila. No? Pagkatapos po ng 4 na buwan, nailipat po ako sa Espiritu Santo Parish sa Tayuman. Hindi ko alam kung dumating yung ilang kong nasabihan. No? Parang wala rin yata sila dito. At after po ng 4 months, ako po ay nailipat, hindi pala 4 months, doon ako naging unang assistant parish priest. Almost 4 years. At pagtapos po nun ako'y nailipat sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Parang wala rin yata ako nasabihan. At tapos po ng almost 2 years, ako po ay nailipat sa
San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong ng 8 years. 8 years, kaya nandito yung mga kaibigan ko sa San Felipe Neri. Ang ating choir ay ang Lighter Side Movement Choir ng San Felipe Neri Parish. Palakpakan ho natin ang aking mga kaibigan sila ay LSM, no? At nandito po ang aking mga kaibigan, naging bahagi po ng aking misyon, lalo na nung pandemya, ang Hands to Heaven PH Group. Nandito po ang aking mga kasama mula sa San Felipe Neri Parish. Palakpakan din ho natin sila. Di ko alam kung sino pang mga taga San Felipe ang nandito. Pero after 8 years, ako po ay dinala sa National Shrine and Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Manila. Nandito po siyempre ang aking pamilya ng Quiapo Church. Palakpakan ho natin ang mga kapatid natin sa Quiapo Church. At after almost 2 years, ako po ay dinala ng anak sa tahanan ng kanyang ina, kung saan ako pala ay unang magiging kura paroko, ang aking pamilya sa Our Lady of the Assumption Parish. Dito po sa Asuncion Street, Malate, Manila. At siyempre nakita ko po yung iba ko pong mga kaibigan sa Servants of the Lord Vineyard, ang aking mga kaibigan sa Kapitolyo, sa Pasig, ang aking mga kaibigan at kapatid sa TV Maria, at ang iba't iba pong mga kaibigan na naririto ngayon. Bakit ko po ito inisa-isa? Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, may nagsabi sa Panginoon, Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man magpunta. Minsan may nagtanong sa akin, mula sa isang napakalaki, napakasikat na simbahan ng Quiapo Church, dinala ako sa isang simbahang ang laging tanong, saan yun? Pag sinabing Quiapo Church, ay ang dali-dali nilang sabihin. Pero ngayon pag sabi ko, saan ka naka-assign, Father? Sa Assumption. Saan yun? Wag ko kayong mag-alala. Isang araw, hindi nila sasabing saan yun, kundi alam ko yun. Isang araw sa tulong ng ating mahal na ina. Pero ang lagi ko po sinasabi, hindi tayo makikilala dahil lang po sa laki ng simbahan, dahil sa itsura ng simbahan. Isang araw, sa tulong ni Maria, tulong-tulong nating ipakikilala ang gawain ng ating Panginoon sa simbahan na ito. Kaya ho, pag tinatanong nila ako, saan ka mas masaya? Saan mo mas gusto? Doon o dito? Sabi ko, una, huwag mo akong intrigahin. Mangiintriga ka pa. At pangalawa, lagi ko pong baon-baon yung sinabi sa akin ng aking spiritual director noon. Nung ako ay ililipat mula sa Tayuman papunta ng seminaryo, hindi madali po ang mapunta sa seminaryo. Kasi ang future ng simbahan ang hahawakan mo, ang aalagaan mo. Yung mga nagpapari, ang aalagaan mo, ang tuturuan mo, ang ihahanda mo. Hindi madali. Kaya takot na takot ako noon. Buti na lang yung aking spiritual director, si Father Greg Gaston, siya ngayon ang rector doon sa Colegio Filipino sa Vatican o sa Roma. Nandito sa Pilipinas. Tinanong ko po siya, Father, baka naman pwedeng tayong mag-spiritual direction. Mag-counseling tayo. Sabi niya, nako, hindi yan kaya ng text lang. Dapat lumabas tayo. Sabi ko, pasimple pa, magpapalibre lang. Nilibre ko siya sa isang kapihan. Sabi ko, Father, parang hindi ako bagay doon. Parang hindi ko yata kaya doon. I think I am not worthy. Sabi niya sa akin, Father Hans, the best place for you is where you are sent. The best place for you is where you are sent. Ang pinakamabuti at magandang lugar para sa iyo ay kung saan ka dadalhin ng Diyos. Huwag kang pumili ng magandang lugar.
Huwag kang pumili ng madaling lugar para gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti kahit sa kadalihing lugar. At simula noon, dala-dala ko lagi sa puso ko yon. Kaya masasabi ko po na kahit saan man ako dalhin, at sana tayo rin. Lahat tayo nakakaranas ng paglipat. Ililipat ka. Ililipat ka ng lugar, ililipat ka ng kwarto, ililipat ka ng opisina, ililipat ka ng assignment, ililipat ka ng role. At hindi mawawala yung takot, yung pangamba natin. Kaya ko ba doon? Magiging masaya kaya ako doon? Magiging madali kaya yun? Kikita kaya ako doon? Yan ang normal sa atin bilang tao. Pero magiging ganyan tayo lagi pag wala sa atin si Kristo. Pero pag nasa puso at isip natin si Kristo, dalawin man tayo ng mga bagay na nakakatakot, nakakakaba, magagawa natin. Makakaya natin. Dahil alam natin, pupunta tayo doon, hindi lang sa kung ano ang kaya mo, hindi lang sa kung ano ang meron ka, pero kung ano ang kayang gawin ni Kristo, kung ano ang kayang ibigay ni Kristo sa'yo at dahil sa'yo. Kaya nga sa huli, ano ang sabi ng ating Panginoon? Sumunod ka sa akin. Ito yon, sumunod ka sa akin. Ito madalas natin naririnig. Sumunod ka sa akin, akong bahala sa'yo. Sinasabi natin yan sa iba, sundin mo lang, si Lord na ang bahala sa'yo. Pero pakinggan natin, yung sa'yo, kasama na doon ang mga iniisip mo. Sumunod ka sa akin, ako nang bahala sa magulang mo. Sumunod ka sa akin, ako nang bahala sa mga anak mo. Alam niyo po yan, mga volunteers ng simbahan. Alam niyo po yan, mga nagsaserve sa simbahan. Dumarating minsan sa punto ng buhay natin, iniisip natin, baka napapabayaan ko na yung mga anak ko, gusto ko mag-serve, pero paano yung mga anak ko, yung asawa ko, yung nanay ko, yung tatay ko? Pero paano yung negosyo namin? Pero paano yung trabaho ko? Makinig ka. Sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Akong bahala sa iyo, akong bahala sa mga iniisip mo. Kaya sa unang araw ko pong ito ang aking pakiusap po sa inyo. Ipagdasal niyo po ako sa mga pagkakataon na makakalimutan kong hindi ito tungkol sa akin. Na ang aking pagiging kura paroko, ang aking pagiging pastol ng simbahan na ito, ay hindi tungkol sa kung anong kaya ko. Hindi tungkol sa kung anong meron ako. Pero sa kung anong kaya ni Kristo sa pamamagitan ko. Sa kung anong meron si Kristo sa pamamagitan ko. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, araw-araw, ang dasal natin ay ang sinabi niya, hindi ko maintindihan lahat. Hindi ko kaya lahat. Pero narito ang alipin ng Diyos. Mangyari sa akin ang wika mo. Amen.